Mahigit 100,000 turista inaasahang dadagsa sa Baguio City sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Pero marami nang nauna kaya may payo ang City Hall para iwas traffic. Kamustahin natin ang sitwasyon doon live na pagtutok ni Mav Gonzalez. Mav? Mel, may mga maaga nang namasyal dito sa Baguio City at kung balak niyo pong pumunta rito ngayong Holy Week, ang payo ng lokal na pamahalaan ay huwag na kayo magdala ng sasakyan. Bago pa man mag-holiday, nagbakasyon na sa Baguio City ang pamilya ni Marjorie. Para maiwasan namin yung traffic, and then pag Holy Week na kasi medyo madaming tao. So at least maging peaceful lang yung travel namin. Nag-enjoy naman kami ng sobra. Tapos yun nga, medyo talaga, pahinga, yun lang. Break from work na din. Yun nga lang, dahil may dala silang sasakyan, ang mister niya hindi na nakapasyal dahil siya ang driver ng pamilya. Kasi walang masyadong parking dito, so at least pagka-drop niya sa amin dito, may mga bata, so less hassle kung drop. Kaya payo ng Baguio City LGU sa mga bibisita rito ngayong Holy Week, huwag na magdala ng sasakyan. I would really encourage itong mga visitors natin kung pwede take a bus. Itong historical data shows na talagang dito matindi yung traffic. In fact, pag during holiday seasons. Sa ngayon, hindi pa inaanunsyo ng LGU kung ililift ang number coding scheme ngayong Holy Week. Kaya mas mainam daw mag-commute na lang o maglakad kung mag-iikot sa Baguio. May mga nakakalat ding signage sa Baguio na nakasulat kung gaano kalayo ang lalakarin papunta sa iba't ibang tourist spot, kabilang kung ilang calories ang mababurn mo. Baguio City is a walkable city. As you can see, we tell them to leave their vehicles in their respective hotels. Kasi mas safe yun, hindi ka pa sumiksik sa traffic. Sa Huwebes at Biyernes, inaasahang darating ang bulto ng mga turista na inaasahang aabot sa 150,000 ngayong taon. Pero ngayon pa lang, may mangilang-ilang turista na sa Burnham Park. Meron ng mangilang-ilan ng mga turista na nandito ngayon sa Baguio. Sabi kasi nila, bukod sa kukonti yung tao sa mga atraksyon, wala ka rin masyadong kaagaw dun sa mga rides at dun sa iba pang mga pasyalan dito. Patok sa mga namamasyal ang mga go-kart at bike. Siyempre, hindi mawawala ang mga bangka sa Burnham Park. Kaya enjoy, lalo na yung may mga kasamang bata. Para may pasyal namin itong mga bata. Ang daming tao. Kasi madaling araw pa lang kami nagbahay na papunta dito. Saya. Masaya. Anong favorite mong ginawa? Bike. Mag-bike. Mel, sa ngayon nasa 20 degrees Celsius yung temperatura dito sa Baguio City at mas malamig ito kapag umaga. Hindi pa ganoon karami yung mga turista pero pahirapan na ang parking kaya isipin niyo po talaga kung magdadala kayo ng sasakyan kung bibisita rito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Ngayong maraming umiiwas sa karne dahil Semana Santa, inaasahang tataas ang demand ng mga lamang dagat. Pero ingat po sa mga bibili ng shellfish at siguruhing hindi yan galing sa mga lugar na may red tide, kung saan ligtas at kung magkano ang presyuhan sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ngayong Semana Santa, isa sa paraan ng pag-aayuno ng mga Katoliko ang pag-iwas sa pagkain ng karne. Karamihan, puro gulay, isda at iba pang seafood ang kinakain. Pero ingat kung ang napili ninyong kainin ay ilang shellfish. Babala kasi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, positibo sa red tide toxin ang mga galing sa Bolinao at Anda sa Pangasinan. Kaya iwasan ang paghango at pagbenta ng shellfish mula sa mga lugar na yan para di malason. Ang problema ngayon sa ilang palengke sa Pangasinan, apektado kahit ang shellfish nila ay sa ibang lugar naman hinango, tulad ng Bataan na wala sa listahan ng may red tide. Ibinaba na nila ang benta sa 50 pesos na lang mula sa dating 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo. Opo, kunti lang po. Galing Bataan? Bataan. Wala pong recharge sa mga tahong. Tinutulungan namin yung agriculture para hindi maipasok yung mga nakabante po tayo sa mga tahong, mga ganun. Nagaling lang, hindi naman waste yun, mami. Bulinaw and Anda lang po. Pero sa Litex Market sa Quezon City, tumaas pa ang presyo ng tahong tulad ng inaasahan pag ganitong Semana Santa. Galing naman ito sa Cavite na wala rin sa listahan ng mga may red tide. Ang dating 50 hanggang 60 pesos kada kilo, 70 pesos na ngayon.
Pagdating na rin naman ng mga sunod na araw, mas tataas pa kami. Kasi kagaya niyan, mga Huwebes, Biyernes, tataas na siguro kami. Mas lalong tataas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Imagine a robot na kayang makadetect ng red tide. Ganyan ang dinevelop ng ilang estudyante mula sa Bukawi, Bulacan. Gadget na kinabitan ng iba't ibang sensor at solar-powered pa. Tara, let's change the game! Nakakalaso ng tao at nagiging sanhi rin ng pagkamatay ng mga isda o fish kill. Ganyan ang epekto ng red tide o harmful algal blooms, also known as HABs. Matagal na umanong problema sa warm tropical waters ng Pilipinas ang pagdami ng klase ng algae na ito, na siyang nagre-release ng toxins na nakasasama sa ecosystems at kalusugan ng mga tao. Pero sabi nga, prevention is better than cure. Kaya naman early detection ng HABs ang sagot ng ilang estudyante mula sa Dr. Yangas Colleges Incorporated sa lumalalang problema ng red tide. Nakaka-apekto na po ito sa works ng fisher folks, marine scientists. It can affect din po yung biodiversity and even us humans. Nag-start po talaga kami with malalimang research. Gaano kalaki po ba yung problema na to and ano po ba yung mga solusyon na pwede po namin gawin dito? Introducing Project Blue, short for Breaking Limits for Underwater Exploration. Solar-powered, all-in-one advanced robotic system ito na kayang sumukat sa pH levels para ma-check ang water acidity, temperature for water warmth, turbidity to assess water clarity. May GPS module din na kayang mag-track ng location, digital microscope camera to capture real-time images, at may kakayahan din mag-release ng readily available eco-friendly modified clay for HAB mitigation. Naglagay rin po kami ng different sensors pa po to ensure na accurate po yung information na nagagather namin for our early detection of harmful algal blooms. Ang data na makakalap ng prototype ay direktang maipapadala sa control center. Yung control center po namin is makikita po natin sa web page. Naka-base po kami dito sa mga sensors po namin and also dun po sa digital microscope. But wait, there's more! Dahil pwede rin itong paganahin ng mga kapuso nating visually impaired at deaf-mute. Isa rin po sa mga goal po namin is inclusion po dito sa aming project. Sa ngayon ay sumalang na for testing ang proyekto na ginawarang second place sa challenge category ng sinalihang kompetisyon nitong Pebrero. Meron pong na-interview na fisher folk and pinakita po yung function ni Blue. And then meron po silang feedbacks na malaking tulong nga po. As a coach po, it's really promising and we're very grateful. We can really assure that it solves real-time problem or real-life solution po that is ongoing with our environment and in the world. A game-changing innovation na makakatulong sa problema ng red tide sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Kinausap na ng DSWD at DepEd ang pamunuan ng eskwelahan at mga minor de edad na sangkot sa latest na insidente ng pambubuli sa paaralan. Nauwi yan sa pananaksak sa Las Piñas na ikinamatay ng dalawa. Nakatutok si Mariz Umali. Nababahala ng Malacanang sa kaliwat kanang insidente ng pambubuli at panghaharas sa ilang estudyante at kabataan. Pinakahuling insidente ang pananaksak sa dalawang menor de edad ng kanilang kaeskwela sa labas ng kanilang paaralan sa Las Piñas. Kinokondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. Sa investigasyon ng Las Piñas Police, pauwi na ng saksakin nitong Biyernes ng gabi ang 15 anyos na grade 8 student na biktima. Gayon din ang 15 anyos niyang pinsan na sumundulang sa kanya. Edad 14, 15 at 16 lang ang mga nasa likod umano ng pananaksak. Sabi ng isa sa mga witnesses natin, nagkasagutan sila dahil itong isa sa mga biktima pinapatay sindi yung ilaw. Nagkaroon sila ng hamunan. According dito sa mga nakakita, inatake sila at inabangan.
Itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL ang mga nasa likod umano ng pananaksak. Sa pamamagitan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsagawa na raw ng agarang aksyon ang mga ahensya ng ating pamahalaan, partikular ang DSWD at DepEd para tugunan ang insidenteng ito. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit. Kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito. Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Isinuko ng mga magulang sa mga otoridad ang 3 CICL na nasa pangangasiwa na ng Bahay Pag-asa. Pag-iigtingin naman ng Las Piñas City Police ang police visibility sa mga paaralan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Panibagong kalbaryo ang kinakaharap ng ilang taga-Negros Occidental kasunod ng panibagong buga ng abo ng Bulkang Canlaon. Apektado ng kabuhayan at kalusugan ng mga residente, kaya tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Makapal na abo ang bumalot sa bayan ng La Carlota at La Castellana, Negros Occidental matapos ang pagsabog ng Bulkang Canlaon noong April 8. Si Sisi, doble ang kaba, lalo't may hika ang bunsong anak. At wala silang sariling nebulizer. Ang bunso ko po ay may hika. Pag anong tawag, spray, nahirapan siya maghuminga. Tapos madalas naman palagi namin siya dinadala sa doktor o sa klinik. Napinsala rin ang kanyang mga pananim sa bukid. Ang 75 taong gulang na si Virginia, nangangati na ang lalamunan at inuubo na. Kaya pinakulo ang dahon ng sambong muna ang kanyang iniinom. Nabigla ako kasi ako lang mag-isa sa bahay. Kaya nakita ko yung bulkan, may apoy na may apoy na lumalabas, ang ubo. Dami kami dito mga senior. Kaya ang GMA Kapuso Foundation agad naghatid ng tulong sa mga apektadong bayan sa Negros Occidental. Nagbigay rin tayo ng food packs sa mahigit 1,000 individual sa 3 barangay sa bayan ng La Carlota at La Castellana. Patuloy po ang pamamahagi natin ng N95 face mask, food packs at lugaw sa bayan ng Canlaon at La Castellana. Sa mga nais pong tumulong, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Kasunod ng paglabas ng mga larawan ni Vice President Sara Duterte at ni Camille Villar, nakabilang sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sinabi ng tagapagsalita ng koalisyon na welcome sila para sa anumang endorsement na makukuha ng sinuman sa kanilang senatorial lineup. Pahayag ng campaign manager ng admin slate na si Toby Tiangco, ang politika anya'y addition at hindi division. Tukol anya ito sa pagbubuo ng mga koalisyon at bawat suportang makukuha ay mahalaga. Dagdag nito, ang bawat endorsement sa kanilang mga kandidato ay pagyakap sa isinusulong ng administrasyon na bagong Pilipinas. Walang pinangalanang kandidato si Tiangco pero nitong weekend, lumabas online ang mga litrato ni Villar kasama si Vice President Sara Duterte at ang amang si dating Senador Manny Villar. Ang kumalas naman sa alyansa na si Presidential Sister, Senator Amy Marcos, naglabas ng video kung saan inendorso na siya ng Vice